Let us welcome at this point our resource person for today's episode. We have Dr. Dennis Antonio Dacayanan, the OIC Chief of Local Health Support Division of DOH Regional Office 9. Good afternoon, Doc. Magandang hapon po sa lahat at sa lahat po ng nanonood sa Kapihan sa Rehiyon 9. Yes. Maraming salamat sa pag-invite. Suki na ako dito sa ating programa. Yes. To give a glimpse po, Doc, kung ano yung pag-uusapan natin, could you please go over kung ano yung mga topics that we have? Yan. Pag-usapan muna natin ang HIV or AIDS sa ating bansa at sa ating rehiyon. Ang HIV ay increasing po sa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay isa sa mga fastest growing number ng cases sa buong Asia Pacific. That's according to the World Health Organization. Ang good news po dito, ang ating pong region ay mayroon pong 14 na HIV treatment hubs na makikita sa iba't ibang provinces and cities sa ating rehiyon. At ang Department of Health po nagkaroon po ng trainings ng ating pong mga HIV counselors sa lahat po ng rural health units na handa pong tumugon sa pangangailangan po ng ating pong mga kababayan na nangangailangan or gustong maka-access sa mga HIV services po natin. Ang goal po natin dito is to protect our Filipinos' right to health at the same time po, intensify po natin yung ating pong mga advocacies for awareness at prevention and treatment po pagdating po sa HIV. Ang ating pong Region 9 ay sinasabi po na ang HIV po is preventable, treatable, and manageable po. It does not define a person. Ang kailangan lang po dito, early testing para masave po natin ang buhay ng isang taong may HIV. How do we understand about the virus? Actually, ang HIV po, or ang tinatawag po na human immunodeficiency virus, isa po siyang virus na nakukuha po sa usually po sexually transmitted. At ang ginagawa po ng virus po na ito, it attacks the immune system ng isang tao. Specifically yung mga CD4 cells ng isang tao na ito pong CD4, ito po yung tumutulong na mag-fight po ng infection. Ang AIDS naman po, or ito po ang tinatawag na acquired immunodeficiency syndrome, ito po yung later stage po ng HIV. Ibig sabihin po nito, ang isang taong may AIDS ay mayroon pong HIV infection na hindi po na-treat or na-manage properly. So nagkakaroon na po ito ng mga opportunistic infection at nakaka-experience na po ng mga malalalang mga sakit ang taong may AIDS na po. Again, ang sinasabi po ng Department of Health, early testing saves lives. Bakit? Pag early po kayo na-detect, na-screen po na mayroon pong condition po na HIV, mas maaga po kayong mare-refer sa mga treatment hubs po natin para mabigyan po ng proper counseling and treatment para mapigilan po ang pagkakaroon po ng opportunistic infection. Yan. Kung matatanong mo rin, paano nga ba, Doc Dennis, natatransmit or nakukuha ang HIV? Actually, may 4 po na body fluids na pwedeng makuha ang HIV. Unang-una, ang HIV po is transmitted sa pamamagitan po ng dugo or semen or yung pre-seminal fluid ng isang lalaki, vaginal secretions po ng babae, at breast milk po mula po sa mother na mayroon pong HIV. Common mode of transmission, ang karamihan pa rin po ng ating pong cases sa ngayon na nakikita sa ating pong surveillance, nakuha po nila ang HIV sa pamamagitan po ng unprotected sexual encounters. Either vaginal or anal po ang route. Isa rin po sa mga nakikita po natin sa data po natin, yung pag-share po ng mga kontaminadong needles, tulad po ng mga syringes po natin, na common po ito makikita sa mga taong gumagamit po ng droga, pinagbabawal na droga. Mayroon po tayong mga cases, ilan-ilan, na mother to child naman po yung transmission during pregnancy, o di kaya during sa panganganak or by breastfeeding. Again, mababa na po ito kasi pinaigting pa natin ang screening during pregnancy ng ating mga nanay. Ang isa rin po ay exposure po sa infected po na dugo na maaari pong makuha po natin. So, ang katanungan niyo po, yung dugo bang binibigay sa blood transfusion, safe ba?
before po ibigay po ang dugo sa isang pasyente, na-screen na po ito ng maayos ng ating pong laboratory. So ensure po kayo na ang dugo po sinasalin during blood transfusion ay screened at na-test na po sa mga other sexually transmitted infection. So ano pa yung kuan? Ang sinasabi rin natin, dapat tandaan natin na ang HIV, it's a chronic condition. Hindi siya tulad ng pneumonia na after uminom ng ilang araw ng gamot, antibiotic, mawawala na siya. Ang HIV po, chronic po siya. Once magkaroon na po ang isang tao, medyo panghabang buhay na po ito. Pero hindi po ito death sentence. Pag sinabi po natin chronic pero hindi death sentence, ibig sabihin, once ongoing po yung treatment ng ating pong pasyenteng may HIV, they could experience normal life as long as nagagamot po natin ito. So, papaano nga ba, ano ba yung mga misconception na maaaring maririnig nyo or makikita sa mga social media na, maaaring makuha mo ang HIV sa ganitong paraan? Actually, ang kailangan po natin dito is yung ma-address yung stigma pagdating dun sa kondisyon. Hindi po kayo makakakuha ng HIV sa pamamagitan lamang po ng pag-ubo, pagbahing, o di kaya sa mga pawis. Wala pong ganon, hindi po matatransmit ang HIV. Ang pag-share po ng mga utensils, tulad po ng baso, pagkain, tubig, hindi rin po siya nagkukos na or nakakapag-transmit po ng HIV. Ang pakipag-handshake, ang paghahag or ang pakikipaghalikan, hindi rin po siya nakapag-transmit ng HIV. Ang pag-share po ng beds or mga comfort rooms, hindi rin po. Ang kagat ng lamok, hindi rin po. That's a misconception. At ang paggamit po ng mga swimming pools or mga saunas ay hindi rin po makakatransmit po ng HIV na virus sa isang tao. So ano ba yung kuan? Ano yung mga tools naman na pwede natin gamitin para maprotektahan po ang ating mga sarili? Unang-una, ABCDE. Abstain. Ano ba yung abstain? Kung kayang hindi sex or makipag-intercourse, better. Pero again, that's a normal parang human needs po natin. Pag ganun po kayo, you have a sexual partner or in a relationship po kayo or may asawa po kayo, ensure po na kayo po ay mutually faithful. Ibig sabihin, both partners are exclusive or faithful po kayo sa inyong dalawa. Pwede rin po kayong gumamit po ng combination po ng prevention tulad po ng condoms, lubes, or yung PrEP po na tinatawag. Pwede rin po kayong gumamit po hindi rin po kayo, isa rin po sa mga prevention po dito, huwag po kayong gagamit ng droga or alcohol. Kasi parang, minsan kasi, pag nilalasing, alam mo na ang nangyayari. At ensure po natin na properly educated po kayo pagdating po sa sakit po na HIV at saka magpa-screen po kayo para sa early detection na para may mga screening po tayong ginagawa sa ating po mga communities at sa ating po mga health centers na pwede niyo pong ma-access. Lahat ba ng mga services sa DOH pagdating sa HIV ay free? Actually, may mga services po tayo na pwede pong ma-access ng bawat Pilipino sa ating pong mga treatment hubs or social hygiene clinics na manage po ng ating pong mga local government units. Ano-ano po ito? We do conduct counseling, especially po yung may mga gusto lang pong mga katanungan sa ating pong mga health workers or gusto pong magpa-test po, pwede po kayong mag-approach po sa ating pong mga health centers. We have trained halos lahat po ng rural health units sa ating pong rehiyon, meron po tayong trained counselors. Mayroon din po ito sa ating pong mga hospitals. We could offer counseling po sa ating pong mga treatment hubs or may mga LGUs po na sa mga parks, mayroon pong social hygiene clinics. These are trained to do HIV counseling. So, pwede nyo po ma-access yun. Pag kayo naman po ay na-diagnose na po na may HIV, pwede rin po kayo maka-access ng libreng gamutan sa ating po mga treatment hubs. Marami po sa buong rehiyon. So, yun nga lang po, wag po kayong mahiya na pumunta sa ating po mga treatment hubs. Ang mga healthcare workers po natin doon ay trained sa confidentiality kasi yun usually yung mga concern ng ating mga patients. Ensure po natin na ang inyo pong information are confidential.
So, hindi po dapat kayong mahiya. Ang pangalawa po, there are partners ng ating mga NGOs na nagkakandak po ng tinatawag po natin na community-based screening. May mga per educators po tayo na pwede pong mag-offer po ng testing po at the community level. We also have our treatment hub, nagbibigay po tayo ng mga PrEP. At saka condoms. You could access condoms po sa ating pong mga health centers. Free access po ito para po dun sa mga at-risk individuals. Screening naman ng treatment. Paano ba? Ano bang strategy po natin? Pag kayo po ay nagpa-screen sa HIV, tapos you turned out to be reactive or positive, i-refer po kayo sa treatment hubs po natin. Kung kayo naman po ay non-reactive, ang gagawin po natin, the counselor would provide you information paano mananatiling safe at magkakaroon po tayo ng retesting. Titingnan po ng counselor kung kailan po ang next po ninyong testing. Then magbibigay siya ng information on how to stay safe as well as ano yung mga dapat bantayan in the coming months or days. Yung treatment naman po natin, ma-access po natin ito sa ating pong mga treatment hubs. We have situated our treatment hubs sa mga key areas in the region. So, pag once ma-diagnose po kayo, we start the treatment early para po mas ma-prolong pa po natin ang ating buhay at parang maging normal po ang ating life kasi basta ongoing po ang ating treatment. So, our treatment hubs all over the region, train po sila to provide you the medications and to manage po yung mga side effects ng ating gamot. Ang science po ng undetectable and transmissible po. A person na nagkakaroon po ng maayos at tamang pag-inom po ng gamot ay cannot transmit HIV. Ibig sabihin, pag maayos po ang pag-inom po ng gamot, nagkakaroon po tayo ng monitoring ng kanilang mga viral loads, nagiging undetectable, untransmissible po sila. Ang isa rin po sa mga kwan po natin, tinatarget po sa programa, kung napapansin po ninyo sa mga activities po natin sa local government units or with other partners, sinasabi po natin, ang target po natin 95, 95, 95. We have to diagnose 95% ng lahat po ng persons living with HIV. Out of the 95 na na-diagnose po natin na they're reactive to HIV, dapat ma-refer po natin sila sa treatment. Sa ating treatment hub, dapat 95, 95. At ang last po na 95, ito po yung virally suppressed. Ibig sabihin, from the screening, na-refer natin sila sa treatment, na-maintain po natin sila doon sa gamutan. Kaya mababa po yung viral load at actually ang mga persons living with HIV, kung gaano po kahaba ang buhay ng regular na Pilipino, kaya din po maka-experience ng ganun ang PLHIB. Oo. Kung pwede po silang mabuhay hanggang 70 na, ganun. Parang as long as your ongoing treatment. Okay, so let's proceed with our question and answer, Doc. Thank you so much for giving us an overview tungkol sa HIV at AIDS. Na mga impormasyon dapat nating makuha. So hopefully yung mga viewers natin din, maraming natutunan out from that. Doc, let's go deep regarding this topic. Dalawa yung topic natin for the information of our online viewers ngayon. Dalawa yung topic natin about heart health and itong HIV/AIDS. So unahin muna natin itong HIV/AIDS. Yeah. Na-mention po ninyo kanina regarding sa ating current status, situation natin sa Zamboanga Peninsula. Now we would like to know, Doc, saang particular province or area po dito sa Zamboanga Peninsula mataas ang ating kaso ng HIV at AIDS? Yan. Actually naman, sa buong Pilipinas, upward naman po talaga ang trend po natin. May mga areas lang po tayo na mga hotspots na tinatawag. Pero sa Zamboanga Peninsula, medyo nasa lower portion pa tayo. Lower portion. Opo. Okay. Pero again, may upward trend na po tayo. Ibig sabihin, marami na po tayo nadadiagnose na mga new cases po ng HIV. Hindi lang po sa region, but sa buong Pilipinas. At nagbabago na rin po yung demographics. Dati kasi, okay, yes. ngayon, karamihan pabata ng pabata ang nadadiagnose na may HIV. So, usually, ang common ngayon, young population ang ating nadadiagnose. Although may mga pailan-ilan pa rin naman po na nadadiagnose natin na medyo matanda. Pero
younger population na po ang ating po nakikita doon sa ating mga data. Ito specifically yung Specifically, mga yes. working class po natin at saka may mga estudyante na nadadiagnosin po tayo. Okay. So, as compared to the previous data po natin na older adults ang before. So again, may ganun pong shift actually na nakikita po sa ating data. Specifically, anong edad po ito, Doc? If we say young adults. These are the working Yes. population. 35 years old pababa. Mhm. So yun po yung tinitingnan po natin. Maaari pong dahil open na po ang lahat sa testing, available na po ang screening po natin, pwede rin po natin yung tingnan. Or pwede rin naman na maaaring parami talaga ang infection. Maraming ganong factors. When we analyze the data, marami tayong consider before we could say anything na, dahil sa ganito to or dahil sa ganito. So, again, based sa data po natin, our newly diagnosed po, medyo dumadami na po yung younger population. Meron naman tayong specific gender as to mas marami bang mga babae, mga lalaki ang nakitaan natin ang kaso nitong HIV and AIDS? Ang pinaka-vulnerable sa HIV, according sa ating data, ito yung mga men who have sex with men. Same-sex Oo. This accounts for the majority of our cases. Hindi lang po sa region, but for the whole Philippines. Okay. Yung youth, 15 to 24 years old, are dahil sa early sexual encounters or debut na tinatawag. And yung hindi po gumagamit ng mga protective barriers. Yun po yung mga common na nakikita po natin sa ating data. Na-mention po ninyo kanina, Doc, na hindi naman ganun kalala yung for Zamboanga Peninsula, but there is a trend, an upward trend. Yes. Dapat ba natin ikabahala ito, Doc? Actually, lahat naman dapat mabahala. Sinasabi naman yan ng Department of Health na dapat maging proactive tayo pagdating sa ating health. So, again, ang data, maaring hindi natin captured pa lahat ng cases So, titingnan natin, we would like to encourage everyone to live healthy. Again, you could access our services sa ating pong mga health facilities. Kung may mga katanungan po kayo na hindi po niyo alam ang tamang sagot, ang ating pong mga healthcare workers are trained to answer po yung mga katanungan po ninyo. Doon na po kayo magtanong sa mga health facilities po para po tama po ang information po na inyong makukuha. Can we say, Doc, na access to information is one factor bakit po meron tayong upward trend na nakikita? Pwede rin natin tingnan na gano'n. Actually, the information available na sa internet. Pero again, hindi mo malalaman ang iyong status kung hindi po kayo magpapatest. So, you could access the information on the internet, but the screening, hindi siya natin makikita kung are you reactive or not kung hindi po kayo magpapatest mismo or hindi nyo alamin ang inyong pong status. You could only do that pag magpa-screen po kayo, which you can access. Libre po ito sa ating pong mga health facilities at sa ating pong mga social hygiene clinics all over the region. So, Doc, paano po ba nakakaapekto, Doc, ang stigma, misinformation, at kakulangan ng awareness towards HIV prevention, testing, at treatment efforts? Actually, lahat naman, marami talagang effects ang ating pong misinformation. So, di ba, na-mention ko po kanina, may mga information na makukuha sa pakikipag-hug ang HIV, hindi po. Again, wag pong mag-share ng kung ano-ano na hindi po kayo sigurado sa ating pong nakikita sa internet. At saka, alamin po natin kung saan po kayo makakakuha ng tamang information. You could access Facebook pages po ng amin pong Department of Health or di kaya ng World Health Organization na pwede nyo pong i-share kasi alam nyo pong legit po ang source po natin. Pag may makita po kayo sa internet at di po kayo sure, may papayo ko po magtanong po sa ating pong mga healthcare workers na alam kung paano po isasagutin ang inyong pong mga katanungan. Yes. Sabi natin kanina, Doc, this month is Hearts Month, araw ng buwan ng pag-ibig, buwan ng mga puso, Doc. So, during this time, kasi nga, nakikita din ba natin na tumataas during this time ang cases ng HIV at AIDS? Meron ba talaga siyang, meron ba siyang relevance? Or mas pinaiigting din ba natin ang mga serbisyo ng DOH at during this month? Actually, wala naman. Ang kasi na, di ba, nakokonote kasi natin pag Valentine's Day, may mga gano'n. No? Masyadong active, baka Masyadong gano'n. active. Hindi, wala namang gano'n. Okay. Ang services po na pwede pong ma-access,
readily available naman po siya all throughout the year sa ating pong mga facilities. So kahit hindi po Valentine's Day, pwede nyo pong ma-access ang mga services po sa ating mga socializing clinics or sa ating pong mga treatment hubs. Okay. So, klaro yun, no? Para sa lahat, hindi lamang po February available yung mga serbisyo ng DOH natin, but all throughout the year. And there are also instances na yung mga community-based organizations po natin nagpo-provide po ng mga services din po sa gabi. So ano yung mga events, makikita nyo po sila on the side, providing counseling po na pwede pong ma-access po ng ating pong mga kababayan. Okay. Before I let go of the topic no, on HIV/AIDS, Doc, baka meron kayong mga announcements regarding this. And siguro yung message po ninyo, paano nga ba natin maiiwasan at mapoprotektahan ang ating mga sarili against this infectious disease? Yan. Palagi ko pong na-mention kanina, HIV counseling and testing are available na po sa ating pong mga health centers. Kung may mga katanungan po kayo or gusto nyo pong ma-access po yung ating pong mga services, you could also access our treatment hubs. Marami po ito, may mga treatment hubs po tayo na situated po sa ating pong mga retained hospital. Ang pinakamalaki po nating treatment hub ay nasa Zamboanga City Medical Center. Mayroon din po tayo sa Zamboanga Regional Medical Center. Formerly po yung Mindanao Central Sanitarium. We also have here in Pagadian, Zamboanga Dalsfor Medical Center, Margusa Tubig Regional Hospital, at we are also opening up our treatment hub sa Labuan General Hospital, Basilan Medical Center, formerly Basilan General Hospital, at meron din po tayo sa Sulu Sanitarium sa Holo-Sulo. So pwede po ma-access, ready po silang tumanggap ng inyong mga katanungan at mag-offer po ng mga services po na nabanggit ko po kanina. Ang HIV testing po, free din po siya. We are following strict confidentiality pagdating po sa screening. Ang antiretroviral therapy po ay libre din po sa mga treatment hubs po natin. Kailangan lang po kayong sumunod doon sa mga instructions po ng ating pong mga healthcare workers. At huwag pong kalimutang inumin yung gamot kasi daily po ang pag-inom po nito. At saka nag-offer din po tayo ng mga pre- and post-testing counseling services po to support po yung ating pong mga clients na nag-access po ng ating pong mga services. So as we observe po yung ating health month, month of love, heart month, ensure po natin na when we practice love, we practice also protection. Ayan. So make safe love the norm. So normalize the use po of condoms or protective barriers. It is the single most effective tool against HIV and other sexually transmitted infection. Kung nakakaroon po kayo ng mga date ideas, alam ko magdi-date po kayo ngayong Valentine's Day, we encourage couples to get tested together. Know your status as sign of trust and maturity in a relationship. Knowing your status kasi is not just about protecting yourself, but protecting the person you love. Okay, so no? Practice love, practice protection. Gusto ko yun? Oo. And know your status. And know your status. So wag po kayong mag-atubiling, no? Magpa-check, no? If you are quite Gawin niyo pang date ang pagpapascreen. Yes. Kasi dapat hindi lang po na para sa inyo po yung screening na yun or yung testing, but this is also for your loved ones. Correct naman yun. So hopefully na take note ng ating mga viewers, yung mga na-mention ni Doc kanina na mga centers natin na pwede nyong lapitan for the testing and so on and so forth. Lahat ng mga probinsya meron naman po nito, even Sulu. Meron din sila. Meron din sa Norte. Yes. We have treatment hubs in Corazon C. Aquino Hospital, as well as meron pong mga rural health units na nag-offer po ng services sa ating pong Zamboanga del Norte. Okay, so proceed naman po tayo sa the other half of our discussion, Doc, which is about heart health. So ito kasi walang magiging presentation si Doc nito. So talagang raw yung magiging discussion natin. So Doc, could you please tell me, gaano nga ba kaseryoso ang heart-related diseases dito sa Zamboanga Peninsula? Actually, ang heart-related conditions ay isa sa mga nakikita natin na sa top 10 po ng ating pong morbidity and mortality statistics sa buong Pilipinas. Top 10? Oo, nasa top 10. Usually, dati kasi infectious diseases, ngayon, parami yung nagkakaroon na ng
heart conditions or mga related sa ating lifestyle. Okay. Now, we wanna know, mas at risk ba ang mga young people, older adults, or ano pong age bracket? Actually, dati, kung titingnan mo yung data natin, mas maraming elderly na nagkakaroon ng heart conditions. Pero ngayon, hindi na. Heart disease is no longer just for the elderly. Usually, may mga young adults or getting younger na po ang mga population na nagkakaroon po ng mga heart conditions. We used to say na ang hypertension or yung high blood pressure ay para sa mga lolo at lola lamang. Pero as we look at the data, nakikita natin na may mga 20 years old, 30 years old age group natin. Yes, oo nga. Millennials na nagkakaroon na rin ngayon ng hypertension. So, while yung genetics, nagpe-play naman talaga yun ng role, kaso, hindi natin siya mabiblame lang. Yung lifestyle mismo, usually yun ang isa sa mga culprit kung bakit nagkakaroon na ngayon ng mga lifestyle-related conditions ang mga younger population pa natin. Oh, so yun pala yung mga factors. Aside from lifestyle, Doc, ano pong ibang factors na pwede nating tingnan na nakaka-apekto sa ating heart health? Marami. Usually, ang una dito yung paninigarilyo. Paninigarilyo. So when you are a smoker, mas prone ka. Mas higher ang risk mo to have heart conditions. Okay. Ang gumagamit din po ng vape, sinasabi na healthy ang vape, hindi po. Same rin po ang kanyang effect sa sigarilyo. So again, it increases the risk of having heart diseases or conditions. Ang pangalawa po, yung diet. Diet. Yes, Okay. yung diet. Oh my Diet God. na Oo. kinakain natin. Usually, mahilig, I don't know, kung mahilig ka ba sa medyo maalat? O di kaya, Yes, check. or kumakain ka ba ng, alam ko, Oily? mga oily foods? Or di Check. kaya, instant noodles? Check. Naku, Doc, pag nandito ako sa office, Doc, yun talaga ang madaling Canned nakakain. goods at saka yung Yes. fast food. Isa rin po ito sa mga somehow nabibigay ng high risk sa mga individuals who develop Oh heart my disease. God. Oo. Yun. Saka isa pa, yung paglagay po ng mga pampalasa. Oh, Mataas oh my po God. ang Huwag sodium- kayong mention ng brand, pero ang daming Correct. pampalasa. Mata- Umami. Oo. Mataas po ang sodium content. So pag mataas Oh po my ang God. sodium content, mas mataas po ang chance ninyong magkaroon po ng hypertension. At saka, again, Pinoys love eating fried food. Tama? Mahilig tayo sa prito. So mamantika, oily na mga pagkain also increases the risk of having heart diseases or conditions. Ang isa rin po na tinitingnan, because nagiging digital ng ating world, Oh my ang, God. ang next would be, mas lesser na yung physical activities. Oh. I really love, ako minsan dahil sa work, medyo hindi ako nakakapag-walk or nakakapag-jog. Pero kung may pagkakataon, I usually walk 30 minutes a day para lang, ma-ensure lang na nakapag-exercise po tayo. May mga activities naman po tayo during weekends. Alam mo niyo po, may mga fun run minsan. Or go with your friends, walk, jog sa umaga or during weekends. Yun po yung mga isa. Dapat kumikilos po tayo para maging healthy po tayo. Galaw-galaw para maging healthy. Oo. Kung kayo po ay nagtatrabaho, wag po ninyong uupo lang po kayo sa opisina 8 hours OMG. from pagpasok hanggang sa mag-time out. Hindi po. In between po, pag feeling ko matagal na akong nakaupo, I usually go around the office, maglalakad-lakad, para lang hindi ako 8 hours na nakapako doon sa aking bangko. O di Oo. kaya, yung mga pwedeng piliin po yung mga kinakain po natin, bawasan po yung mga soft drinks po natin, at saka yung mga sugary beverages po. Doc, I'm just quite curious kasi na-mention nyo kanina jogging, walking, no, as one of the simple, mga everyday steps na pwede natin gawin, no, to avoid having mga heart ailments or ano man. Which is better of the two? Kahit ano naman ako, 30 minutes na walking or jogging would be okay. Maglinis ka lang ng bahay, that's another exercise. Oo. Maglinis ka lang ng mga windows mo, ng bahay, that's another way of exercising So maraming paraan. You don't need to enroll sa gym para lang mag-exercise. Hindi ka lang ang gumastos. Yes. Pwede lang mag-walk around your neighborhood. Dalhin mo yung inyong aso. Mag-set kayo ng schedule with your friends na mag-walk kayo ganitong oras, ganitong araw. And pag weekend po, ensure po natin na
lumalabas po tayo, either nagwo-walk or nagja-jog. Sa Meron po ba siyang number of minutes or hours within the day na dapat tayong gumagalaw talaga? Yes, at least 30 minutes would be okay 30 na. minutes, okay Oo. na siya. So, buti naman na-mention nyo, Doc, kasi akala ko pag mga gawaing bahay lang yung gagawin, parang hindi siya considered na exercise. Exercise pa rin siya. Maglinis, it burns your ha. Oo. Pwede talaga siyang maging exercise. If you are very serious about taking care of your heart, Doc, what would you suggest na diet? Na-mention nyo din kasi kanina, diet is a good part of it. Ano kaya magandang diet natin, Doc? Kasi ako minsan nagda-diet ako, makain ako boiled egg lang. Tama ba yun? Actually, may pinggang Pinoy tayo. Yes. NNC and the DOH is advocating the pinggang Pinoy. Ang gagawin lang po natin sa pinggan, alam niyo naman po yung pinggan, diba? So, kalahati po noon, prutas at gulay. Tapos, the rest ay either rice at saka ulam. Pag na-mention niyo po yung pinggang Pinoy, ensure din po na 30 minutes na movement every day. Lakad, pwedeng sumaya, mag-zumba, pwede kaya mag-exercise every day. And at the same time, yung mga small steps po natin. Kung kayo po ay nasa third floor ng building nagtatrabaho, instead na mag-elevator, gumamit po kayo ng hagdanan. That's another form of exercise. Okay. Yan. Ito naman, Doc, hindi na to siya parang prevention. If you already have a heart ailment, ano po yung mga dapat gawin natin to avoid yung, para mas lumala? Paano ba yung pangangalaga natin dapat, Doc? Yan. Kung kayo po ay may dinaramdam na, Oo. pag kayo po ay may maintenance na gamot, inumin niyo po yun religiously, daily po. Hindi po, kung halimbawa may high blood po kayo, hindi ibig sabihin na pag na-control na po yung BP, mag-stop na po kayong uminom ng inyong pong maintenance na gamot. Yun ang common na misconception sa mga tao. Yes. Ibig sabihin lang po nito, ang maintenance medication nyo po nag-work na. So we have to maintain that blood pressure. So hindi po ititigil yung pag-inom ng inyong pong maintenance medication pag kontrolado na po ang inyong BP. Yes, para may mga naririnig akong mga elderlies natin na, I'm feeling quite good na kasi okay na. Bigla na lang magsushoot ang mga BP, nagkakaroon na ng stroke. Which is, yun po ang ayaw po natin. Kasi pag may mga complications po ng hypertension, tulad po ng stroke, yung life ng isang tao, minsan napaparalyzed, iba na talaga siya. Second po, kung kayo po yung may nararamdaman or wala pang nararamdaman, bawasan or iwasan nyo na po yung pag-smoke. Cigarettes man po yan or vape. At yung excessive po na pag-inom po ng mga alcoholic beverages. Kasi malaki po ang effect niya doon sa ating heart. Naku, Dok, napakahirap. Lalong-lalo na sa mga elderlies na naninigarilyo pa din. Patitigilin mo ng smoking. Ako hindi ko din alam kasi my father is also a smoker. So, hindi ko alam kung paano patigilin talaga. Actually, ang mga health centers natin, sa mga rural health units, may mga smoking cessation clinics na pwede po nilang ma-access. Hindi po abrupt ang pag-stop po. Yes, okay. Kasi may mga withdrawal syndromes po tayo. So, i-address po siya ng mga healthcare workers po natin. Ang kailangan lamang po, i-access niyo po ang kanilang services sa ating pong mga health facilities at several hospitals po sa ating region. Talking about the hospitals, no, mga health natin, mga facilities, bakit nga ba, Doc, mahalaga ang regular health check-up? Again, ang health is wealth. Ibig sabihin, pag healthy po kayo, mayaman po kayo. Ibig sabihin, kasi ano po ba, pag nagkakasakit po ang isang tao, kung kayo po ay worker, kayo po ay nagtatrabaho, kayo po yung breadwinner ng family, once magkasakit po kayo, 5 araw na absent, wala na kayong kakainin sa bahay. Again, we have to invest on our health. We need to have at least, kung wala po kayo nararamdaman, twice a year na magpa-check up. Regular po magpa-check. Twice a year? At least twice a year. Okay. Or every 6 months. Or kung regaluhan nyo na po ang yung sarili pag nagbe-birthday. So, ang regalo nyo na po ay magpa-laboratory kahit wala po kayo nararamdaman. Magpa-complete check-up po kayo. Samahan nyo na po yung mga blood chemistry, complete blood counts, yung urinalysis, ECG kung kaya.
ma-access nyo rin po ito sa mga yakap centers po. May mga health facilities po na nagpo-provide po ng mga yakap services. Libre po ito. Sa Libre. PhilHealth, opo. Mhm. So, kailangan nyo lang po magtanong-tanong. Kung gusto nyo naman pong ma-check ang inyo pong blood pressure, ang mga rural health units po natin, barangay health stations, may mga pwede pong mag-BP. Ang pinapayo ko po, especially po sa may mga high blood or mataas pa ang presyon ng dugo or high risk po na magkaroon po ng hypertension, at least weekly po magpapa-check po ng blood pressure. Oh, Ginap- weekly. Weekly, oo. Okay. Especially pag may maintenance po kayong gamot. Okay. Ang pinapayo ko po, bumili po kayo ng maliit na notebook. Nung ako po ay MHO, Okay. somewhere in Samar, Yes. sinasabi ko palagi, mag-invest po sa maliit na notebook. Tapos pag magpapacheck po kayo ng inyong BP, pasulat po sa nurse or sa midwife on duty, anong araw, ano yung BP mo ngayon. Kasi ako bilang doktor, titingnan ko, na-maintain ba ang blood pressure? Kung ako'y may binigay na gamot sa aking pasyente, pag hindi po na bumababa yung presyon po ng dugo, kahit umiinom po ng gamot, baka kailangan kong i-change ang medication. So again, that's the simple things lang na pwede po nyo pong gawin para ma-ensure po na healthy po kayo. I think that's a good best practice. That's a good practice, Doc, no, na pwedeng gawin ng mga elderlies natin. Yes. Kasi minsan nakakaligtaan nating i-monitor talaga siya na may nagsusulat talaga tayo. Nagsusulat. Yes. Galing nyo oo. pong ipasulat sa mga healthcare workers po natin. Date lang, tapos ano yung blood pressure po ninyo. Kasi tinitingnan yan mismo ng doktor kung do I need to change medication? Kailangan ko pa bang magdagdag ng gamot para makontrol Oo. yung hypertension? Oo. Ganun po. Pero, Doc, kung weekly ka pumupunta sa mga health centers natin, would that still be free? Yung mga Yes. services na i-avail natin, for example, mag-avail tayo nitong sa blood pressure, yung sa monitoring, blood sugar, mga ganun. Yan. May mga, tingin nyo po, may mga barangay health stations pa tayo sa barangay. May mga barangays nga lang po na wala pong bases, pero parang clustering po ng barangay, may health center po na naka-assign. So may mga trained BHW din po tayo na pwede pong mag-BP po sa inyo. Kung kayo po ay mag-a-access sa mga barangay health centers, libre naman po ang pagpapacheck ng BP. Okay. Hindi ko lang po sure kung may available ba sa mga barangay health centers ng mga sugar testing. Pero Yeah. ang mga malalaking health centers, meron naman. Yung mga normal na pag-check lang po ng mga BP, yung mga urinalysis po natin, karamihan po ng mga malalaking health centers, mayroon pong ganong services na binibigay. Oh. Can we do that at home? Yung blood pressure testing. Kasi nakikita ko, minsan may mga binibenta sa mga Shopee, mga Yan. online eh. Yan. May mga binibenta na bumibili naman yung mga ano natin. Oh. Yan. Available naman po ang mga, digital Yes. BP apparatus. Pwede naman po ninyong gawin nun. Ensure lang po na calibrated. Pero again, Calibrated. opo, ang gawin nyo lang po, to ensure po na mamonitor po, pwede po kayong bumili kung may extra money. Tapos ensure nyo lang po na sinusulat nyo po yung inyo pong BP kung kayo po ang nagmamonitor sa bahay. Option nyo po ayon. Pero kung di naman po kaya, hindi po kayang bumili, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na health centers para magpa-BP po kayo sa ating po mga healthcare workers. Or kung may mga BHWs po kayo na trained paano mag-BP, pwede rin po ninyo ma-access ang kanilang services. Oh, wala namang mga dole out si DOH na mga ganon, mga BP, mga monitoring ano. We provide our support sa mga health centers. Sa po mga natin. health centers. Opo, doon po ninyo ma-access. Para may mga multiplier naman kasi kung ibibigay sa individual, 'di ba? Yan. Isang ano lang 'yun makakagamit. Para maka-access yung majority ng tao sa barangay. Yes, oo nga naman. We are trying to equip our barangay health stations kasama po sa LGU na yung mga basic services ay mapoprovide na po nila on the community. Kumusta naman po yung support ng ating mga local government unit in terms of equipping our barangay health? Oo. It's counterparting actually. Yes. Sa Department of Health, we provide sometimes the infrastructure and the equipment. Ang sa local government units are the human resource and the operations. Yung sa ilaw, sa tubig, ganun po yung naging arrangement. Ang kagandahan lang po ngayon, ang Department of Health po ay mayroon pong mga programa tulad po ng Purok Kalusugan.
Yes. Napupunta po kami sa mga purok-purok kasama po sa LGUs at ang ating pong mga local government units. Nagpo-provide po tayo ng basic services doon po sa mga purok. So pwede rin po yung ma-access yun ng mga ating pong mga kababayan. So walang dapat ikabahala yung ating mga kababayan dahil in terms naman dun sa equipment ng ating equipping our barangay health units, no, it's a collaborative effort Yes. ng DOH at LGU. Actually, yung mga barangays natin, proactive na rin eh. Nag-procure na rin sila ng mga BP apparatus para Oo. sa kanilang mga health center. So, again, we are improving our health facilities to provide po yung pinaka-basic po na services na pwede pong ma-access po ng ating pong mga kababayan. No, hopefully, sana din, Doc, pagdating ng panahon, siguro yung mga blood test, available na din sa mga BHUs natin. Yan, ganun naman talaga ang direction na hindi na pupunta ang ating pong kabarangay sa city para lang magpa-blood test. Siguro it would take us time, pero yun na po yung directions ngayon ng Department of Health. We are bringing the services closer to where the people live. Usually, dapat ang laboratory nasa barangay na or nasa munisipyo, hindi na kailangang lumuwas pa ng syudad para lang maka-access ng mga basic laboratory. So, again, it would take us time. Sa universal healthcare po, ganun po yung direction. We are slowly working with our local government units para ma-achieve po natin yung goal ng universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Talking about medicines and vitamins, Doc, libre din na makukuha kasabay nung mga pagpapa-check up. Dahil syempre, pag ikaw nagpa-check up dun sa mga BHUs natin, tapos niresetahan ka, syempre wala ka namang pangbili. Yan. Dahil po ang health ay devolved sa ating local government units. Yes. So, the LGUs are the one procuring majority of the supplies of our health centers. So, may mga maintenance meds pong binibili ang ating local government units at vitamins na pwede pong ma-access ng ating mga kababayan. Kami po sa Department of Health at other NGO partners, we are there to augment resources. Okay. Ibig sabihin, alam naman po natin na limitado din po ang resources po ng local government units. Ang Department of Health po mag-augment po doon sa kanilang resources. Ganun po yung counterparting po natin. Oo. So even sa mga medicines and vitamins, it's a collaborative effort kasi hindi naman kaya ng isa lang. Yes. No? So ano talaga siya, whole of nation approach. No? Yes. Aside from the LGU and the DOH, meron ba tayong ibang mga partners natin? Sino-sino pa ba, Doc? You can shout out. Yan. Marami po kaming partners. Kanina na-mention ko po na may mga community-based organizations po kami na nagpo-provide po ng HIV and STI counseling and testing services. Mohair LGBT is one of them. Marami po per LGUs. Ang LGUs po natin, may mga partner po sila ng mga community-based organizations na tumutulong dun sa mga services po natin. May mga NGO partners din po tayo na sumusuporta po sa ating pong mga public health programs. Marami. Actually, marami mga grants din po mula po sa World Bank, sa ADB na pwede rin pong ma-access ng ating pong mga local government units para po mapa-improve ang kanilang local health systems. I think it's a matter of questioning lang talaga. Magtanong po kayo, bisitahin po, Doc, no? Bisitahin ang mga health centers, mga health facilities natin. Magtanong kayo kung ano yung mga libre, ano yung pwede nyong ma-avail ng mga services para hindi kayo mahuli, no? Yes, actually, may sakit man o wala, you could access the services at the health centers. Wag lang po kayong pupunta sa health facility na malala na po ang inyong sakit. Ay, naku. Again, prevention pa rin po is better than treatment or cure. Yes, I totally agree with that, Doc. I think that's it from me, no? Mga questions din natin. I think I have already exhausted everything. So before I let you go, no? Any closing statement, any more announcements that you want to share with our viewers now and mga listeners natin? Yan, nasa second, tapos na po tayo sa intensive phase ng campaign po natin sa measles, rubella, supplemental immunization activities. The last 2 weeks is our intensive phase po ng campaign. Ngayon po, last 2 weeks na po ng MRCA sa buong Mindanao. Ibig sabihin, sa mga parents, guardians ng mga batang 6 to 59 months old na hindi pa po nakaka-avail po ng bakuna laban sa measles, tigdas at rubella, dalhin nyo na po sa ating pong mga fixed post sa ating pong mga health centers, barangay halls sa inyong pong lugar, ang inyong pong mga anak. We would like po sana na i-cover po natin ang mga lahat po ng bata na doon po sa eligible population, 6 to 59 months old, mabakunahan po ng
supplemental measles rubella po na bakuna regardless po dun sa vaccination status po nila. Again, last 2 weeks, so hopefully po makijoin po kayo. We would like na lahat mabakunahan na ang mga target population para hindi po tayo magkaroon po ng outbreak ng measles at rubella sa ating region at napigilan po natin ang complications po ng measles na pwede pong ma-experience ng isa pong batang hindi po nabakunahan. Wala pong gamot ang measles pero kaya siyang i-prevent po sa pamamagitan po ng bakuna. Ang bakuna po natin ay safe, effective, libre at available po sa ating pong mga health centers. Kailangan lang pong magtanong at tingnan ang schedule po ng inyo pong barangay. Ang ating pong mga healthcare workers are trained para ibigay po yung vaccination at sagutin po ang inyong mga katanungan at i-manage po ang mga minor side effects po ng ating pong measles rubella vaccination. Okay, maraming salamat Dr. Dennis Antonio Dacayanan, DOIC Chief of Local Health Support Division of DOH Regional Office 9. Until your next guesting, Doc, thank you so much. Marami pong salamat sa PIA at sa ating pong nanonood po sa ating pong programa. Magandang hapon po sa lahat. Yes, atin din pong pasasalamat sa mga sumubaybay at tumutok sa ating episode ngayong araw. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Adaga at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9 at sa ating guest mula sa Department of Health, Regional Office 9, ito po si Emmanuel Taghoy. See you sa next episodes ng Kapihan sa Region 9. Daghang salamat.